Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pag-aralan ngayon sa Mother Tongue 1, Quarter 1, Week 7. Ang ating aralin ay matukoy ang pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Handa na ba kayo? Tara na! Makinig at matuto! Kasama si Teacher Christine. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makatutukoy ng pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Makinig at tumugon sa mga tanong sa isang pag-uusap, magbigay ng puna o damdamin sa isang kwento at mabigkas ang simula at huling tunog ng salita. Mga bata, basahin muna natin ang tula. Ang pamagat ay ang po at upo. Ang bilin sa akin na ama't ina ko, maging magalangin, mamumupo ako. Pag kinakausap ng matandang tao, sa lahat ng okasyon, sa lahat ng dako. Kapag kausap ko'y matanda sa akin, na dapat igalang, na dapat pupuin. Natutuwa ako na bikas-bikasin ang po at opo ng buong pagiliw. Nagustuhan niyo ba ang tula? Ngayon, bigasin natin ang mga salitang nakasulat sa ibaba. Sabayan niyo ako, basahin natin. Ama, ina, okasyon, Carlo, Mary, Pasko. Ang mga salitang ito ay halimbawa ng pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Mga bata, lagi ninyong tatandaan kapag isinusulat ang simulang letra ng tanging pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari gamit ang malaking titik. Halimbawa, pangalan ng tao, Pedro, Jose, Maria. Lahat ng pangalan nila ay nagsisimula sa malaking titik kasi yun ay tanging pangalan ng tao. Sunod, pangalan ng lugar. Halimbawa ay Manila, Cebu, Naga. Lahat yun ay nagsisimula rin sa malaking titik. Manila, nagsimula sa malaking titik na M, Cebu sa malaking titik na C, Naga sa malaking titik na N sapagkat ito ay mga tanging pangalan ng lugar. Gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin at sundin ang mga gawain. Bilang isa, sa iyong papel, gumuhit ng isang malaking hugis puso at isang malaking kahon. Pangalawa, ang mga salitang dapat nagsisimula sa malaking letra ay isulat natin sa loob ng hugis puso. Pangatlo, ang mga salitang nagsisimula sa maliit na letra ay sa malaking kahon. Okay, dito kayo pipili ng mga salita. Pilipinas, tricycle, Enero, lupa, Ginoong Molina, St. Joseph, Bayani, Cavite, Parque, Bandila, Bulaklak, Pangulo, Rodrigo Duterte, Paaralan, Simbahan. Kapag ang salita ay nagsisimula sa maliit na letra,
doon natin isusulat sa malaking kahon. Kapag ang salita naman ay nagsisimula sa malaking letra, isusulat naman natin sa loob ng hugis puso. Okay, ito po ay mga salitang nagsisimula sa malaking letra at maliit na letra. Unahin muna natin sa loob ng puso. Ito ay mga salitang nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Pilipinas, Enero, Ginoong Molina, St. Joseph, Rodrigo Duterte, Cavite. Yun ay mga salitang nagsisimula sa malaking titik sapagkat ito ay mga tanging ngalan. Kaya tinatawag natin na pantangi. Dito naman tayo sa loob ng kahon. Basahin natin ang mga salita. Tricycle, bulaklak, parke, lupa, bayani, simbahan, pangulo, bandila, paaralan. Ito naman ay mga salitang nagsisimula sa maliit na titik sapagkat ito ay mga pangkaraniwang ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Kaya tinatawag natin na pambalana. Mga bata, ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Mayroon tayong dalawang uri ng pangalan. Ito ay pambalana at pantangi. Ang halimbawa naman ng pangalan ng pambalana ay halimbawa ng pangalan ng tao ay artista. Ang pantangi naman, halimbawa, pangalan ng artista ay si Kim Chiu. Ang pangalan na Kim Chiu ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa naman ng bagay, lapis ay pambalana. Ang tanging ngalan ng lapis naman ay munggol. Ang munggol ay nagsimula sa malaking titik. Halimbawa naman ng hayop, ang pangkaraniwang ngalan ay pusa. Ang pantangi naman ay muning. Pangalan naman ng lugar, halimbawa ay probinsya. Yun ay pambalana. Ang tanging ngalan ng probinsya naman na pantangi ay halimbawa Laguna. Halimbawa ng pangyayari, ang pangkaraniwang pangalan ay okasyon. Ang pantangi naman halimbawa ay Pasko. Mga bata, tingnan ninyo ang mga larawan. Ito ay pangkaraniwang ngalan ng tao o tinatawag natin na pambalana. Ito ay walang tinutukoy na tiyak na ngalan. Halimbawa ay abogado, ate, lalaki, tubero, panadero, kartero, pulis, manlalaro, kaminero, pari, madre, karpentero. So lahat yun ay pangalan ng tao. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik kasi hindi tiyak o walang tiyak na ngalan. Halimbawa ay abogado. Yun ay pambalana. Kapag bigyan natin siya ng tiyak na ngalan, halimbawa si Attorney Santos. Ito naman ay halimbawa ng pangkaraniwang ngalan ng bagay o pambalana. Halimbawa ay bangka, orasan, gitara, damit, pera, bag, sako, pizza, donut, langka, kalabasa,
katre. Yun ay mga pangkaraniwang ngalan ng bagay. Nagsisimula ito sa maliit na titik. Ito naman ay pangkaraniwang ngalan ng hayop at nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa, kambing, pugita, pabo, bubuyog, elepante, alimango, loro, ipis, manok, ahas, kabayo, agila. Yun ay mga pangkaraniwang ngalan ng hayop. Okay, tingnan ulit ang larawan. Ito naman ay halimbawa ng pangkaraniwang ngalan ng lugar. Halimbawa, barangay, bahay, ilog, ospital, palengke, dalampasigan, simbahan, gusali, bukid. Ito naman ay halimbawa ng mga pangyayari. Halimbawa, araw ng kalayaan, kaarawan, bagong taon, araw ng mga puso, Pasko, pulong, simbang gabi. Yun ay halimbawa ng mga pangyayari. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, basahin ang pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Kumuha kayo ng inyong sulatang papel at lapis. Para sa unang bilang, anong titik nagsisimula ang salitang larawan? A, L, B, S, C, A, D, E. Ang tamang sagot ay letter A, letrang L. Pangalawang bilang, alin sa sumusunod na pangalan ang may wastong pagkakasulat? Letter A ba? Letter B, C, or D? Alin dyan ang tamang pagkakasulat ng pangalan na Jose? Tama, letrang B, magaling. Pangatlong bilang, anong salita ang mabubuo kung dadagdagan ng isang titik ang aso? A, masa, B, basa, C, laso, D, aso. Mahusay, letter C, laso. Bilang 4, namatay ang alagang aso ni Lito. Ano ang damdamin ni Lito sa pagkamatay ng kanyang aso? A, masaya, B, malungkot, C, takot, D, galit. Tama, malungkot. Bilang 5, masipag mag-aral si Levi. Tuwing umuuwi siya ay agad niyang binubuklat ang kanyang mga aklat at kwaderno. Ano ang maaaring mangyari kay Levi kapag natapos ang markahan? A, lalaki siyang tamad. B, magkakaroon siya ng matataas na marka. C, magiging pulubi siya. D, titigil siya sa pag-aaral. Tama, letrang B, magkakaroon siya ng matataas na marka kasi masipag siya mag-aral. Mahusay mga bata! Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, tingnan ang mga larawan. Banggitin kung ano ang napapansin mo. Isulat sa sagutang papel kung ano ang damdamin na nakikita
sa bata sa bawat larawan. Tingnan ang unang larawan. Ano kaya ang nararamdaman mo o damdamin ng bata na nasa larawan? Tama, saya. Pangalawang larawan. Tama, masaya. Okay, tingnan ang larawan. Ano ang damdamin na nakikita sa bata? Okay, galit. Pangalawang larawan. Tama, masaya. Tingnan ulit ang larawan. Anong damdamin ang nakikita sa bata? Malungkot. Ito naman, nakikita natin sa bata siya ay masaya. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng 3 pangungusap na nagpapakita ng iyong damdamin at tungkol sa mga magagandang pangaral na mga mas nakakatanda sa iyo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Forget what they doing, keep on